Hello everyone, this is News Listener by Angelo and salamat po sa mga manonood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, you can subscribe this channel. Salamat po. Okay, so pag-usapan naman natin yung recent news about Mount Kamuning. Actually, hindi siya mountain, isa siyang footbridge, okay? Napanood na nyo na ba to guys? Kung saan sinabi ng gobyerno natin na tatanggalin nila yung footbridge na to. Okay, ano ba yung Mount Kamuning o yung Kamuning Footbridge na kailangan tanggalin ng gobyerno? Okay, so let's watch the video from ANC. Sabi dito, Mount Kamuning no more, steep footbridge to be taken down. Okay, let's watch this. Well, Filipino commuters cheering government's decision to replace a footbridge in Quezon City so high, crossing it has been compared to climbing a mountain. Harleen Delgado with that story. Actually, natatandaan ko tong news na 2018. Gumawa sila ng footbridge, napakataas at napakadelikado. At kung titignan mo, mas mataas pa siya sa daanan ng tren. 'Di ba? Parang nasa ano ko ano yung Squid Game, nasa laro ka. Pag dumaan yung tren sa ilalim, mag-vibrate yung yung bridge, 'di ba? So nakakatakot. So nung panahon ni Duterte, nidedepensahan pa nila yung kanilang magandang desisyon, 'di ba? So ngayon, mabuti na tanggalin at siguro I believe papalitan nila. Okay, so let's listen more. The so-called stairway to heaven. Yeah, no. Grabe no. Ang taas. So, kayo guys, nakapunta na ba kayo dito? Nakapag-picture na ba? Ako hindi ako wala ako sa Manila eh. Pero natatandaan ko talaga 'to, napaka-delikadong footbridge, 'di ba? Sinong magaling na engineer na gumawa ng ganitong kagaling na idea, 'di ba? Okay. Footbridge in Quezon City will soon be brought to earth. That's after President Ferdinand Marcos Jr. ordered this footbridge located along EDSA demolished to give way to a better pedestrian bridge. For some, it's also... Okay, yes. That's a good move. Imagine mo yung delikado pag dumaan ka dyan. also known as Meron naman taong dumadaan. Siguro nasanay na rin. Mount Kamuning because of its height and steep incline, which offers a challenge to anyone brave enough to cross it. Nakakahinga lang talaga siya. Hindi lang araw-araw, ilang beses akong umaan dito. Sa 3 beses na yun, parang ako lang din yung naglalakad dito. Ito lang din yung pinaka-option ko. Hiningal po ako umakyat sa mataas na yun. Ay, grabe po. Dapat po mas medyo mababa konti. Transportation Secretary Vince Dizon said the new footbridge will be connected to the Kamuning EDSA busway station for easier access to commuters. Mount Kamuning is really the epitome of what is wrong with Philippine infrastructure. Na hindi. Yun, yeah, that's right. Napaka-wrong at ginawa pa rin ng previous government, 'di ba? Sayang yung pera mo. I-demolish lang tapos papalitan din, 'di ba? So nakakahiya sa mga taong nagbabayad ng buwis. Katulad ko, imaginein mo yung pera pupunta doon sa ganyang proyekto. 'Di ba? 'Di ba naiinis ka kasi hindi mo lang pinag-isipan ng maayos. Ganun lang yung ginagawa. Okay, we'll move on. By the way, tama na muna tayo dyan. I believe gagawa sila ng mas safer at kasi ang pagkakatanda ko, ginawa lang yung footbridge para hindi na pumunta yung mga ibang tao para mag-cross sa kalsada kasi ang daming mga disgrasya and all that. Okay, now let's go to Wikipedia. Share ko some information.
dito. So, ito ay ginawa ng Metropolitan Manila Development Authority, which is MMDA. Okay, 9 meters. Tapos, okay, so sa MR3, sa baba nito. Then, punta tayo sa, okay, so sa panahon to ni Duterte, 2018, completion, na-open siya noong 2019. Okay? Then, let's go down more. So, itong footbridge, I believe, are hindi para sa mga taong may disability, yung matanda na at yung may pregnant o yung pregnant. Okay? Tapos, ito ay ginawa construction company ng isang Bayani Fernando. Kung natatandaan nyo, si Bayani Fernando ay isang politiko at businessman. Diba? At syempre, kung nasa gobyerno ka, ang dali mong, kung sabihin na lang natin, makakuha ng proyekto. Diba? Okay. Sabi dito, this is to prevent jaywalking along EDSA and reduce incident of robbery. So yun ang rason na ginawa nila yon. Okay? So mas mabuti na palitan na, mas gawing mas maayos as safe para sa mga taong pumupunta dyan sa Mount Kamaning. Diba? So again, sayang yung pera. Sana ginawa na lang ng paraan, inisip ng mas maayos pa. Diba guys? Okay guys, thank you for listening and I'll see you in the next video. Salamat po.